CIS ang aming petition. July 7, 2023. So, nag-wait lang kami. February 15 sa US, 16 dito sa Hong Kong is na-approve ang aming petition. So, after ng approval guys, you have to wait for 2 weeks, at least 2 weeks para sure na makapag-start ka ng mag-public inquiry for your case number. So, nag-inquire ako February. So, nag-inquire ako guys ng February 27. So, wala pa. So, nag-inquire ulit ako ng February 30, 2024. And then, the next day, dumating yung aking case number. So, nag-email yung NVC. So, 2 weeks lang to be exact. So, 2 times lang ako nag-public inquiry. So, kung paano mag-public inquiry guys, ito, andito, ito siya. So, yan, click nyo lang yan, ilagay nyo lang yung inyong receipt number. So, yung details dyan na may nakabox siya dyan, ilalagay nyo yung mga details nyo dyan. And then, after 2 weeks, nag-wait lang din ako ng 25 days ulit bago kami in transit. Ibig sabihin, ang aming case is papunta na dito sa Hong Kong Embassy. LOL. So, papunta na dito. So, nag-in-transit kami guys. So, March 28, early morning siya. So, March 27, yung nasa Pilipinas is nag-in-transit na yung lahat. Kasi may date siya, di ba? Yung mga calendar. May calendar time yung pag-transit ng visa natin. Kumbaga, mayroon siyang specific time lang na nag-in-transit sila. So, lahat ng nasa Pilipinas guys, as in nag-in-transit talaga yung mga nasa group chat. So sabi ko, oh my god, wala. Sabi ko, mag-wait ako until tomorrow. Natulog ako siguro 12 plus na. And then nagising ako ng 3:30. Nag-check ulit ako nag-check ako guys sa NVC, sa SEAC. Lumabas, nag-in-transit na. So that is already March 28. So, after nag-in-transit siya guys, since dito sa Hong Kong is pa-weekend na kasi yun. So, pa-weekend na siya. So, inabot ako ng 28, 29, 30, 1, 2, parang 6 days siya guys. 6 days bago nag-case ready. Kasi nga may holiday rin dito noon. So, nung nag-case ready ako guys, before ako mag-case ready, during in transit pa lang, gumawa na ako ng DS-160. So, ano ba yung itsura ng DS-160? So, dito na siya. Ilalagay ko siya dito guys, yung DS-160 na yon. Diyan ka gagawa. At i-confirm mo yon, i-send mo yon. At yung pala yung picture na kailangan doon is US visa is pwede. Kapag pumunta kayo sa Photoshop, hingiin nyo yung kanyang soft copy para i-download nyo lang yon, then i-save nyo sa gallery nyo, at mas madali siyang ipasok doon sa i-attach doon sa ating DS-160 sa final na yung pinaka last. And then ilagay mo lang na pagtapos ka na doon, lagay mo lang email confirmation. So i-click mo yung email confirmation, and then after a few minutes or seconds, mag-i-email na sa'yo, confirm na, lalabas na ang iyong DS-160. So, ito yung itsura ng ating DS-160 guys. So, ayan na yung DS-160. Ayan. So, US Department of State. Oh. After ko ma-confirm yun guys, nung nag-case ready na ako nung April 5, nag-case ready na kami nung April 5, talagang nag-rush na ako. Before that, nakapagpa-schedule na ako sa COVID vaccine kasi kailangan po ng COVID vaccine dito sa Hong Kong kapag ang COVID vaccine mo na latest is over a year na. So, expired na yun, considered expired na. Which supposed to be, hindi na siya dapat kailangan kasi sa Pilipinas, if you compare, hindi na siya kailangan. But here in Hong Kong, they required sa medical, kailangan nila yun, importante yun sa kanila. So, since may schedule na dapat ako ng COVID vaccine, which is latest pa siya,
But nagkataon naman during that day ng nag-case ready ako, I am very very lucky person talaga, human being. Joke lang. So nag-case ready ako ng April 5, tumawag din sa akin yung clinic ng COVID vaccine na are you free for tomorrow to come down for your vaccine? Hindi na ako nag-alangan pa guys. Sabi ko, yes, I can go. So, ano na ako noon. So, confirm na yon April 6, parang ganun. So, ang ginawa ko, gumawa na agad. Kasi, nag-case ready kami. I think early morning. Pero, ginawa ko na rin yung CGI account guys. Gumawa ako ng CGI account. Type nyo lang CGI Federal. So, doon mag-fill up rin kayo. At, so mali pala guys, nung nag-in-transit ako guys, di ba gumawa na ako ng DS-160, tapos, nagtinimingan ko lang kumbaga yung date. Sabi ko baka mag-case ready na kami by this day. So, gumawa ako ng CGI account guys. So, ayun, nung nag-case ready na kami, so, tinapos ko na yung fill up. Unfortunately, hindi ko magamit yung aking Mastercard for payment. So, ang ginawa ko guys is, nag-ano na ako, tawag dito, nagbayad na lang ako sa 7-Eleven. So, sa 7-Eleven, punta kayo ng sa CGI account guys, i-click nyo doon yung, sa pinaka last part, i-click nyo lang doon yung, two types of payment kasi yon 7-Eleven and Visa card, Mastercard, yung card ang gagamitin yung online payment. But I choose 7-Eleven. So, tapos, in-screenshot ko yung kasi pag kinlik mo yung 7-Eleven, may lalabas doon na barcode guys. So, ayun, lagay ko rin dito kapag nandun sa gallery ko yun. So, ayun guys, ito yung barcode na yan. Dadalhin nyo siya sa 7-Eleven at ipapakita nyo, nandoon nakalagay kung magkano ang babayaran nyo, which is $2,120. So, nung pumunta ako agad sa may 7-Eleven, nagbayad ako ng before 4 o'clock para sa night time, pwede ka nang mag-book ng interview appointment. So, nagbayad ako, and then, ayun, yung resibo na ibibigay nila. Wala kasi yung resibo dito, pero i-insert ko na lang din yung resibo at kung saan nyo makikita yung receipt number. So, yung ilalagay nyo doon sa CGI, sa may receipt doon na nakalagay. Sa last part na yun. So, after mong mailagay na yung receipt mo guys, so tapos ka na. So, ang gagawin mo na lang is mag-wait ka na lang na mayroong slot ng interview schedule. So, sa time ko is wala pa. So, first week pa lang kasi yun, 'di ba? So, April 5, 6, ganon. So, naghintay kami. So, after the following week, may nag-message sa akin na friend, oh sis, sabi niya ganon, open na yung May na na interview slot. So dali-dali ako since bayad na rin naman ako. Nung inopen ko yung calendar guys, so nandun na, lumabas na yung calendar. Yung pinili ko nga May 6. So isa lang yung time, standard time is 8:30 in the morning. So nung nakapili na ako, nung confirm na, so yun na yung pinaka schedule, interview schedule natin. So, i-insert ko lang pala guys, doon pala sa pag-payment mo ng visa, pipili sa CGI bago ka mag-interview schedule, yung pag-fill up mo, pipiliin mo pala doon kung yung choice mo is delivery yung visa mo or pick up. So, ang choice ko kasi guys is pick up sa Wan Chai, which is cheaper siya, $103. Ang sa delivery kasi parang nakita ko dun $400. I'm not really sure, pero mas mura kasi yung pick up. So ito guys yung confirmation natin, hindi siya colored kasi kinuha ng medical yung original na printed. So ayun na guys, after kung nag-book na rin ako ng medical that day nung na-confirm na yung aking interview, as in one time ko lang ginawa lahat, one day lang. So, after na ma-receive ko yung confirmation sa aking interview schedule,
ang ginawa ko is tumawag ako sa medical. So, ilalagay ko guys sa description below ang two places ng medical clinic. One is Mongkok and one is in Central. Sa ano ko guys, sa survey ko, mas mura sa Mongkok. Ang Mongkok is 2 weeks pa siya bago mo malaman. But itong sa Central, after 5 days, tatawagan ka na nila for another vaccination after mo mag first check up sa kanila. So, yun guys, mas mura. Suggestion ko lang ha, mas mura doon sa Mongkok yung kanilang tawag doon, medical. Like, at least $400 cheaper than sa Central guys. So, yun lang kung nagtitipid ka, kasi ako hindi ko naman alam na mas mura pala doon. So, ayun na guys, nag-medical ako ng April 17 kasi ita-timing mo yung medical mo sa interview mo at least 2 weeks apart. 2 weeks before dapat mag-interview, naka-medical ka na. Kasi kung hindi, matutuwan ka. So, medical ako ng April 17. Pinabalik ako ng April 23 for vaccination ng Hep B at varicella at saka MMR. So, tatlo guys. Napakasakit ng MMR. Mumps, measles, and rubella. And then, so after that, nung nagbayad na ako, nilagay nila yung schedules na collection ng aking medical report, which is April 30. So, diba, 2 weeks. 13 days lang actually. So, after na-collect ko na yung lahat, so, easy na lang ako, waiting na lang sa interview date. So, May 6 is my interview date. So, nakapasa na diba tayo sa interview ng May 6. So, May 7, chinek ko sa ating SEAC or NBC ba yun? O sa ano, yung i-check mo guys sa visa status check. Ilalagay ko rin dito guys. So, ito, visa status check, kung paano mag-check na doon ng ating, yung galaw ng ating visa. So, May 6, administrative processing, no. May 6, ang nakalagay doon ng chinek ko is application received. So, the next day ng May 7 ng hapon is approve. O, diba? Approve na, nag-change na yung status. The following day, nauna yung friend ko, si Maya. May 8, nung at least 10 a.m. yata, parang pa lunchtime na, issue na siya. Yay! So, visa issue na siya guys. So, hindi ko siya na-collect kaagad yung aking visa kasi ayaw ng amo kong palabasin ako. So, naghintay ako guys ng 1 week to be exact. Kinrelect ko yung aking visa sa Wan Chai. So, mayroon akong video nyon kung nasaan banda yung pick up ng sa Wan Chai. Malapit lang siya. Kasi nga, para gusto kong mas makamura siya guys, no? Pahabol ko na rin itong ating packet 3, no? Kasi wala nang ano eh. Wala nang tawag dito. Wala naman talagang ano yung packet 3, yung instruction lang to guys. So, sa last part ko na nilagay. Ito pala, pag nag-case ready ka na, so, mag-print ka ng DS2001 or yung letter of readiness. So, yung letter of readiness, guys, i-print nyo yun. So, ilalagay ko rin dito yung yung kung saan siya mahahanap, no? I-circle ko na lang, type nyo sa Google, yung readiness letter sa Hong Kong, ganon. So, na-print ko yun. I-include mo yung visa mo sa Hong Kong, working visa, passport bio page, at saka yung DS-160. So, ito guys, DS-160. Kaya nga, diba, tapos na tayong mag-print nito bago mag-case ready pa. Na confirmation na natin. So, i-include nyo yun guys, ha. Tandaan mo, 2 pages yung DS-2001 or letter of readiness. So, 2 page yun. So, yung kung ano yung nyo, i-check nyo lang doon yung kailangan yung ipasa doon. Like birth certificate, marriage contract, NBI, mga ganun. May nakalagay naman na instruction doon. So, ipapasa nyo yun guys. Lagay nyo sa envelope. Sa ganito lang, normal envelope.
ilagay nyo lang doon at ipasa sa US Embassy, Hong Kong. I-address nyo siya guys sa dito sa Hong Kong Embassy. Ayan o. Ayan. Diyan nyo siya i-address. So, after kasi nila ma-receive yun, doon ka palang magko-confirm yun sila guys sa email mo na you are now ready to book your interview appointment. Pero sa case ko kasi, hindi ko na hinintay na ma-receive ko pa itong eligibility letter, no? Hindi ko na inantay, nag-book na ako ng appointment interview. Masyadong excited. So, ayun guys. So, ayun lang. So, good luck sa mga next. Comment down below lang if you have any queries, questions. So, ayun lang guys. Thank you so much. Bye! Sorry for the background. Yeah, it's spoiled. Bye!